Gaano nga ba ka-importante yung site visit para hindi lang sa aming mga salesperson, kundi para rin sa aming mga future home buyers o sa aming mga future clients. Unang-una, ang pagsa-site visit po ay part po yan ng tinatawag nating due diligence. Ibig sabihin po, titignan mo kung talagang may property na binibenta. Mapalat only man yan or RFO, ready for occupancy, mga pabahay, mga townhouses, etc. Kasi usually nakikita lang natin itong nakapost sa social media. Ayan. And then, kapag nagsa-site visit kasi tayo, ma-explore natin yung mga future neighborhoods natin, yung mga future kapitbahay, kung ito man ay pabahay o mga townhouses. Yan. Pag lot only naman, makikita mo talaga yung actual kung saang part, location yung napili mong lote doon sa lot plan. At the same time, makikita mo kung ito ba ay flat land, hindi na kailangan ng panambak, may linya na ba ng kuryente, tubig, linya ng internet, ayan, may bakod ba para sa security, yan, gaano ba kalayo mula sa site hanggang doon sa kalsada. So mga ganon. At the same time, kapag lot only lang yung target mo, syempre kukuha ka o ihingi ka ng Xerox copy ng title, kung hindi man title, tax declaration, and then ipapa-verify mo ito sa Registry of Deeds. Yan, pag sa mga subdivision naman o mga RFO, mga pabahay, pwede kang magtanong about sa documentation doon sa mismo developer or sa agent na sinamahan mo. And then, sa pagsa-site visit kasi natin, masiset din natin yung budget po natin. Oo nga, nandun na tayo sa site, pero dahil nga nagandahan ka, so nasa-set aside na din yung budget mo. Na-allocate mo na rin kung magkano yung ida-down payment mo. Usually, based on my experience, nasa 20% yung kinakailangang down payment. Bukod pa doon sa reservation fee. Pero yan ay deductible na sa yung total contract price. Kung decided ka naman talaga at kukuha ng property, ang ginagawa ng iba, based sa aking experience, ay hinihigitan nila sa 20%. So, mayroong iba 30 to 50, kasi kukuha ka na rin lang, decided ka na rin lang, ba't mo patatagalin yung monthly amortization ng pag-uhulog. At the same time, kapag naka-advance ka ng malaki, kumbaga naliles din yung iniisip mong monthly amortization. Bukod sa napapaikli, at hindi natin kasi control kung baka magkaroon ng emergency sa mga susunod na buwan, di ba? Halimbawa, magkasakit ka, siyempre maglilive ka. So, yun yung advantage ng malaki yung i-down mo. Ayan. At the same time, maiiwasan natin, halimbawa, yung tinatawag na price increase. Ayan. So, sayang naman yung price increase. Kung halimbawa, noong 2022, 6,000 per square meter. Noong 2023, naging 6,500. Ngayon, 2024, naging 7,000 hanggang 7,500. So, sayang naman po yun. So, and then, sa pagsa-site visit din natin, mayroon tayong tinatawag na invasion your life there. Kumbaga, nakikita-kita mo na kung ano yung magiging ambience na feel mo, kung ano yung, kung halimbawa nandun ka na, kung nasa yun yung property. So, yun yung kahalagahan ng pagsa-site visit. No? Then, kapag RFO naman,
yung kukunin mo, nakafix na siya. Yun ang consequence pag RFO. Kung hindi mo gusto yung pintura, yung tiles, mga ganon, so may possibility na ipapa-renovate mo. So gagastos ka na. Yun yung parang hindi maganda kapag RFO yung kukunin mo. Pero kung ikaw ang mismo yung magpapatayo, magpapagawa, nasa sayo kung ano yung mga specification na gusto mo. Kung ilang bath, ilang toilet, yan, anong kulay ng pintura, klase ng tiles. So, ikaw ang masusunod. Yan. Kaya lang kapag sa developer ka kukuha o yung RFO na, ang isang binibili mo doon kasi yung time. Lalo na sa documentation, mga permits, yan. Magkukumply ka na lang sa developer. Unlike kapag ikaw ang magpapagawa, ikaw lahat. Building permit, mga kung ano-anong permit. Yan. At the same time, hindi natin control yung pagtaas ng presyo ng mga materyales. Nag-i-increase din ng labor, mga unforeseen situation na tinatawag. At the same time, yung budget natin, hindi siya lagi final. Ibig sabihin, kung ang budget mo ay 3 million, mag-allocate ka ng 30 to 50%. So, magiging 4.5 million yan para pasok sa iyong budget at talagang diretsyo na maipapagawa mo yung iyong bahay. Kasi kung papansin natin, maraming mga bahay na hindi natatapos kasi nga hindi siya nakaplano ng maigi. Ayan. So, ang isang magaling na salesperson, so hindi lang sarami ng nabenta niya. Ang magaling na salesperson para sa akin, yung natulungan natin yung isang client na pasok sa kanyang needs, sa kanyang pangangailangan. Ayan. So, nasa YouTube na rin po tayo, nasa TikTok, nasa Instagram, para mas malawak po yung ma-reach natin ng mga future clients.